With the appointment of former Yusek Ruth Castelo, do you see this as in a way a battle of among spokespersons? Yusek, siguro medyo related na lang din po doon sa tanong ni Mase on having, ano pong may papayo nyo na lang doon kay Yusek Castelo bilang spokesperson. And sabi niya rin po, she will not be an attack dog and will just report on sa mga nagagawa ng OVP. Hindi siya attack dog. With regards to the call of Vice President Sara Duterte for former Senate witness Michael Murillo to formally file charges, especially after his serious allegations that where he said that he was just influenced to testify against the Vice President, against the former President Rodrigo Duterte and Pastor Apollo Quiboloy. And part of these allegations is where he mentioned that there are fake witnesses to testify against the former president at the International Criminal Court. Do you think this has to be investigated? So we can now accept questions. Maris Umali, GMA Integrated News. Okay. Ma'am, may we just get the reaction of the palace with regards to the call of Vice President Sara Duterte for former Senate witness Michael Murillo to formally file charges, especially after his serious allegations that where he said that he was just influenced to testify against the Vice President, against the former President Rodrigo Duterte and Pastor Apollo Quiboloy. And part of these allegations is where he mentioned that there are fake witnesses to testify against the former president at the International Criminal Court. Do you think this has to be investigated? If there will be a complaint filed by Michael Murillo, it is better for him to file charges if there are issues regarding alleged fake witnesses. Because through a case, through a trial, and through a cross-examination, we will know the truth. And tulad na sinabi natin, ang trial, importante para malaman ang katotohanan kung may anomalya ba. Hindi dapat nadidismiss isang kaso lamang through technicalities. So mas maganda makapag-file ng case si Michael Murillo para malaman kung siya ba nagsasabi ng totoo o hindi. Considering the gravity of his allegations, do you think this warrants an investigation, ma'am? If he will file a case. Okay. If this Michael Murillo will not file any case, so there's no issue. And one last, ma'am, you think this will have any implication at the ongoing case at the ICC? We don't have any hand on the case pending before the ICC, so bahala na po sila doon. All right. Thank you, ma'am. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Good morning po. Survey conducted by Publicis Asia Survey. They conducted a survey from June 27 to 30. It says that approval rating of the president increased to 35% in the second quarter. Anong reaction dito ng Palace? Kung tumaas po ang approval rating ng Pangulo, maganda pong balita yan. Pero katulad na po na sinabi natin, hindi po tayo dapat nagre-rely lamang sa mga survey. Good news, bad news, kung ito man ay tumaas o bumaba ang approval rating ng Pangulo. Bakit? Dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Hindi siya maapektuhan ng anumang survey. So, maganda po kung tumaas. Kung bumaba, syempre hindi maganda. Pero still, hindi po siya maapektuhan ng anumang numero patungkol sa survey dahil trabaho lamang po ang nais ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Okay po, Yusek. Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, has the President decided whether to approve or veto the proposed measure seeking
to extend the term of office for barangay and SK officials and postpone the BSKE? Nung tinanong po natin kanina, wala pa po natatanggap na enrolled bill. Kapag ka po natanggap na po, pag-aaralan po yung mabuti para po mapirmahan kung dapat mapirmahan. Sang-ayunan kung dapat sang-ayunan. Sam Medenilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. On a similar topic po, nakuha na po ba ng Office of the President yung enrolled copy ng Konektadong Pinoy Bid? Tinanong ko ulit. Pangako ko sa iyo, wala pa rin po yung kopya sa kanila. So, hintayin na lang po natin. Sige po. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning, good afternoon. Ang Pilipinas po daw kabilang sa mga bansa sa Southeast Asia na most peaceful countries ngayong 2025. Ito po ayon sa Global Peace Index. Ito po ay isang report na produce ng Institute for Economics and Peace. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Muli magandang balita po yan. Dahil sa pagsusumika po ng pamahalaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikita po natin ang magandang epekto nito. Pero sabi nga po natin, dapat pa pong mas maging maganda ang pagbibigay ng magandang environment, peaceful environment sa ating bansa. At mas pag-iigihan pa po, dahil ito po ay isang inspirasyon para sa administrasyon na pagbutihin pa, na mas maging maganda pa ang tingin ng ibang bansa sa ating kalagayan dito sa Pilipinas. At yun nga po, sabi nga natin, hindi titigil ang gobyerno para paigtingin pa ang katahimikan dito sa bansa. At mas maganda rin po na makasama natin lahat-lahat, pati po ang mainstream media, pati mga social media content creator, na mas paigtingin pa natin at ipalabas natin ang good news kung ano yung ganda ng bansa, at medyo iwasan natin yung negative para po ito naman para sa bansa natin. Yun lang po. Yusek, dagdag ko lang. Ang mga ganitong data, paano po ba ito nakakatulong din bukod po sa peace and order natin sa issue pong pang-ekonomiya and investment? Kapag ka po kasi nakita po ng karatig bansa, ng ibang mga foreign nationals na ang bansa natin ay tahimik naman pala, at ang hindi naman yung nakikita lagi nila na medyo negatibo sa mga news, mas makakaakit po tayo ng mga turista papunta sa ating bansa, at ito po ay makakapag-generate ng income at at the same time makakapag-generate din po ng investment. So, pagpupursigihin po talaga ng pamahalaan na mas pagandahin pa po ang tungkol sa kagandahan at katahimikan ng bansa ng bansa. Last two reporters, Maricel Halili, News 5. Yusek, magandang tanghali. Yusek, in response to your statement na aksyon, hindi bakasyon, the newly appointed spokesperson of the Office of the Vice President, former Yusek Ruth Castelo, mentioned na kapag pinagbatayan naman kasi yung konstitusyon, hindi naman daw talaga ganun kadami yung may enumerate na mandato ng OVP, and the job of the Vice President is almost the same din naman sa Presidente. So ano po ba ang gustong makita ng Malacanang na supposedly ay ginagawa ng Vice Presidente? Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng Presidente na laging personal trip or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan ng anumang trabaho. Huwag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Huwag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Dahil makikita po natin kung saan patungo ang gobyernong ito, kung paano magtrabaho ang Pangulo. Lahat halos ay tinutulungan. Magsasaka, mangingisda, mga estudyante, at marami pang iba. So kung di naman po siya ang magsasalita patungkol sa ginagawa ng Pangulo, hindi naman din po makakarinig ng anumang komento mula sa atin. Yusek, with the appointment of former Yusek Ruth Castelo, do you see this as in a way a battle of among spokespersons? No, I don't think so.
Bakit may battle? It's all about facts, truth, transparency. Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Ay, Yusek. Siguro medyo related na lang din po doon sa tanong ni Mase on having, ano pong may papayo nyo na lang doon kay Yusek Castelo bilang spokesperson. And sabi niya rin po, she will not be an attack dog and will just report on sa mga nagagawa ng OVP. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. So, you know what I mean? Okay na po?